Inatulan na ng guilty ang 10 sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Horacio Castillo III noong 2017. Pero ang mga magulang ni Acho hindi pa kontento sa hatol dahil gusto rin nilang managot ang University of Santo Tomas. May live report si Isaiah Mirafuentes. Isaiah? Audrey, alam mo, makalipas ang 7 taong paghihintay, nabigyang hustisya na ang pagkakasawi ng dating UST Law student na si Horacio Acho Castillo III. Kahapon, guilty beyond reasonable doubt ang naging hatol ng korte para sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Natapos na nga ang paghihintay ng pamilya ng dating law student na si Horacio Acho Castillo III. Ito matapos ilabas ang hatol ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, para sa 10 individual na itinuturong sangkot sa hazing kay Acho. Reclusion perpetua ang hatol sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sina Menwe Chan, Jose Miguel Salamat, John Robin Ramos, Marcelino Bagdang Jr., Arvin Balag, Ralph Trangia, Axel Monroe, Oliver Onofre, Joshua Macabale, at Hans Matthew Rodrigo. Maliban dito, kinakailangan din nilang magbayad ng kaukulang danyos para sa expenses at damages na nagkakahalaga ng halos 700,000 pesos. Paglabag sa Section 4.1 of Republic Act 8049 or Old Anti-Hazing Law o hazing na naging dahilan ng kamatayan ng biktima. Sa kabila nito, nananawagan ang mga magulang ni Acho na managot din ang University of Santo Tomas kaugnay sa nangyari sa kanilang anak. I don't think the University of Santo Tomas is responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing. It is time to check your policies and your laws in the school. I think it's about Base sa UST Varsitarian page, sinagot na ng universidad ang naging pahayag ng mga magulang ng biktima. Ayon kay Nilo Divina na din ng UST Faculty of Civil Law, nakikisimpatya sila sa nangyari kay Acho. Ngunit hindi siya pabor na may pagkukulang universidad para protektahan ang kanilang anak. Ayon sa kanya, palagi ang nagpapatupad ang faculty at ang paaralan ng mga aksyon na magbibigay kaligtasan sa mga estudyante. Pero may mga individual daw na umano'y binabaliwala ito. Ipinagbuti pa nila ang mga hakbang para hindi na maulit ang nangyari kay Acho. May kondisyon sa puso noon si Horacio Acho Castillo III, pero ayon sa korte, ang pananakit sa kanya ang naging dahilan ng mabilis niyang pagkakasawi. Audrey, paliwanag ko lang kung paano nauwi sa guilty ang naging kaso para sa 10 akusado na miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Meron daw ito naging 3 batayan. Una, napatunayan sa korte na may naganap na initiation rights sa biktima. Pangalawa, may neophyte sa katauhan ni Horacio Acho Castillo III. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Isa rin, Audrey, sa mga napatunayan sa korte, ang presensya ng 10 akusado habang isinasagawa ang initiation rights. At ayon sa batas na anti-hazing law, kahit hindi na nakita ang isang akusado o yung mga nanunood lang nung panahon ng initiation rights, ay kabilang din sila sa mga dapat maparusahan dahil wala silang ginawang aksyon habang sinasaktan ang biktima. Samantala, Audrey, kahapon ay wala naman ang naibigay na pahayag pa ang pamilya at abogado ng mga akusado kaugnay sa naging resulta o sa naging desisyon ng korte. Balik mo na sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.